Ito na yung hinahanap mong professional running watch na hindi masyadong kamahalan. Ito guys ay nirelease nung nakaraang taon 2023 at ang presyo nito noon ay nasa 12,000 plus. Ngayon 2024 nitong December, nasa 7,000 plus na lang ang presyo nito. Kung halimbawa gusto mong makita yung eksaktong presyo nito, nasa description ng link kung saan mabibili. Guys, nung nirelease ito nung nakaraang taon, gustong-gusto kong magkaroon nito kasi ito yung smartwatch ni Amazfit na dedicated sa ating mga runners. So bakit ko sinabing professional running watch ito? Disclosure, itong watch na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Amazfit para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig kung nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So bago natin simulan guys, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Maraming salamat. I-unbox muna natin ito guys. Ito guys ay nabuksan ko na, pero pakita ko lang sa inyo kung ano ang laman ng box. Tapos ito, yung may takip na to, ito yung barcode niya. So buksan na natin. Dito sa box may kasamang ganito na card na plan, position, and run. With precision that matches your pace. Galing. Hashtag breaking limits. Pag nabuksan nyo, makikita nyo na yung kanyang watch. Tanggalin natin. Hindi ko pa nabubuksan to. Ayan. So, dito yung kanyang charger. And sa kabila, yung manual. Guys, yung body nito ay fiber reinforced polymer. Tapos itong strap ay liquid silicone. Meron siyang dalawang button. Yung isa ay naiikot. Ito guys ay nasa 42 grams. So magaan lang ito guys. Tanggalin natin yung sticker. Etong glass guys, ang material nito ay tempered glass plus anti-finger coating. Kakaiba yung kanyang heart rate sensor kasi pabilog. Ayan guys oh. Tingin ko yun lang yung leads niya. Yung nasa gitna. So turn on na natin ito guys. Nag-vibrate siya. Nag-iiba yung color ng logo ng Amazfit. Ganda. Ang smooth. Ito guys, nung inopen ko nung una at kinunik ko siya dun sa kanyang app, nakareceive ka agad ako dito ng updates. Bali yung natanggap kong update dito ay 4 at isa dun ay yung OS niya. Bali ito ay nasa CephOS 3.5 na to. Ito yung kanyang latest OS. Yung display nito guys ay 1.39 inch AMOLED, 454 by 454 resolution, 326 ppi at umaabot yung brightness nito ng 1000 nits. Guys, malinaw at napaka-vibrant ng kanyang display. Pag sinwipe natin pa kanan, makikita yung notification. Pag sinwipe natin pababa, makikita yung setting. Pag sinwipe natin pataas, yung kanyang widget. Pag sinwipe natin pakaliwa, yung kanyang app list. So yung kanyang button dito sa baba ay pag pinindot natin, makikita natin yung workout. Pag pinindot natin yung sa taas, makikita yung app list. So tingnan naman natin guys ang kanyang mga app at yung mga features nito. So nandito yung workout, outdoor running, treadmill, track run, trail running, walking, outdoor cycling, full swimming, o meron siyang open water, meron ding triathlon, multisport, strength training, climbing, hiking, row machine, snowboarding, at nandito pa yung kanyang mga workout. Marami. So, tingnan naman natin yung kanyang workout setting. So, meron itong wake during workout, voice broadcast, workout detection. Ano pa?
Unlock upon restart. Pause workout heart rate. Do not disturb during workout. Workout history. Wala pa ako nakalagay. Set coach. Wala pang plan. Gagawin ko palang plan. Workout status. So, nakalagay dito yung training load, VO2 max, full recovery time. Readiness. Heart rate. Blood oxygen. Stress. One tap measuring PAI, activity, sleep, map, membership card, weather, music. So, pwede ito guys lagyan ng MP3 kasi meron siyang storage. Bali, nasa 2 gig yung storage na. Alarm, calendar, heart rate push, setting, set flow. Ano pa yung more? Sun and moon, compass, barometer, cycle tracking, breath, stopwatch timer, find my phone, word clock, to do. So, tingnan natin guys yung mga features niya dun sa outdoor running. Setting. So, meron ditong assistant, yung workout goal mo, workout alert, auto lap, auto pose. Meron siyang virtual pacer, cadence assistant, start intelligently. Meron siyang training template, interval training. Ayan. Dito sa training template, ito yung i-customize mo o gagawa ka ng training template dun sa app niya and then isi-sync mo dito. Meron siyang navigation, my route, ano yun, my location, save current location, navigation settings, start point direction, front course. Dito naman sa more, ang makikita natin ay yung kanyang data page. So, pwede natin i-customize kung ano yung gusto nating makitang data kapag tumatakbo tayo. Meron siyang real-time performance. So, ayan guys, ang mga features niya sa running. So, tingnan naman natin guys yung kanyang features sa full swimming. So, meron ditong lane length na 25 meters, 50 meters, 25 yard, 50 yard. So, pwede mong i-customize. Meron na itong 6 GPS satellite at supported na rin ito ng dual band. Ano ba ang dual band frequency at gaano ito kahalaga? May dalawang frequency na ginagamit sa isang running watch. Ito yung single band na ang tawag ay L1. Ito yung mga nakalagay sa mga typical na smartwatch or running watch. Yung isa naman frequency ay yung tinatawag na L5. Ito ay mas modern kaysa sa L1. At ito ay nakalagay sa mga high-end running watch. So ito ay kayang pumikap ng L1 at L5. Tinawag itong dual band kasi parehas o sabay itong gumagana habang nagtatrack ng ating takbo. So makakaasa ng maayos na accuracy nito. Kaya nga na-claim nila na meron itong 99.5% accuracy at ito lang yung nakita kong running watch na nag-claim ng ganyang kataas ng GPS signal. Pero meron itong cons kapag ginamit mo yung dual band niya. Malakas makabawas sa battery. So, saan natin pwede gamitin yung dual band? Sa maraming puno at mabuilding na lugar. So, ano pa ang mga sensor nito? Meron itong heart rate sensor na supported ng blood oxygen, accelerometer, gyroscope, geomagnetic sensor, barometer, altimeter, at ambient light sensor. Tungkol naman sa battery nito guys, kapag typical use yung paggamit mo dito, aabot ng 14 days. Kapag heavy use yung paggamit mo dito, aabot ng 7 days.
meron itong battery saving mode. So, aabot siya ng 24 days. Kapag naka-clock mode naman, aabot ng 45 days. Kapag ginamit natin yung accuracy GPS mode, umaabot ito ng 26 hours. Kapag naman natin nilagay sa automatic GPS mode, umaabot ng 44 hours. Kapag ginamit natin ang power saving GPS mode, umaabot ng 54 hours. Pagdating naman guys sa water resistant, meron itong 5 ATM. Guys, subukan natin i-connect ito sa chest strap heart rate monitor. Ito yung gagamitin kong external heart rate monitor. So, ikabit natin. So, suot ko muna guys. So guys, nasuot ko na yung external heart rate monitor. Punta tayo dito sa setting. Tapos, dito sa workout accessory. Ayan, na-detect niya yung rack bros. Tap lang natin, tapos add device. Tap natin yung check. Ayan, naka-added successfully na siya. Tapos, tingnan natin kung gumagana. Tapos, punta tayo dito sa outdoor running. Ayan. Dinedetect niya kung anong heart rate ko. So, ito na yung lumabas na heart rate ko, 95. So, pwede ito gamitan ng external heart rate monitor. Naghahanap ka ba ng coach o running plan para sa isang distance? Nandito na sa AI Set Coach. Ilalagay mo lang dito yung personal record mo sa isang distance, kung ilang araw ka tumatakbo sa isang linggo, at ilang buwan mo ito iti-training. Halimbawa, 3 months to 4 months, siya na yung gagawa sa iyo ng running plan. Kung hindi mo naman kaya yung kanyang ginawang running plan, pwede mong i-modify. Pwede rin siyang gumawa ng running plan ng half marathon at marathon. So guys, test run na natin ito. Tara! Tingnan natin guys kung gaano siya kabilis kumunik sa GPS satellite. Medyo makapal ang ulap at umuulan. So ito na guys. 1, 2 seconds. So guys, itinakbo na natin to ng 10 km kanina. Medyo makapal yung ulap at inabutan tayo ng ulan. Hindi nawala yung signal nito sa GPS niya. Hindi rin ako nakakita ng flat line sa graph ng pacing nito. Maayos ang pag-track niya sa pagtakbo ko. Sinubukan ko mag-sprint dito at maayos naman yung sensitivity at algorithm nito sa takbo ko. Kumbaga, nakakasabay siya kung ano ang pacing ko. Isa yan sa karakteristik ng isang professional running watch. Sabihin mo man na pang beginners itong running watch na ito, pero para sa akin, pang professional running watch na ito kasi marami siyang data binibigay sa running. Tulad ng pace, heart rate zone, elevation gain, power watch, cadence, stride, training effect, training load, VO2 max. At nung nag-update ako ng latest OS nito, nagkaroon ito ng readiness. Ito yung binibigyan ka ng percentage sa physical recovery, mental recovery, resting heart rate, sleep duration, at iba pa. Pero tingnan o pakaramdaman mo pa rin yung sarili mo kapag nagtitraining ka. Guys, kung gusto mong lagyan ng map ito, download mo sa setup yung map sa map management and then sync mo dito. Guys, kanina bago tumakbo, yung battery nito ay 98%. Tapos nilagay ko ito sa wake during workout. Sa 53 minutes sa takbo ko dito guys, naging 92% na lang ito. So ang nabawas sa kanya ay 6%. So para sa akin yung battery niya ay goods na rin. Kung meron pa kayong tanong about sa watch na to, i-comment nyo lang at sasagutin ko. Maraming salamat sa panonood and run safe.